The kingdom of God. Before, meron muna akong itatanong. If did you research the kingdom of God? Because sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Basahin natin sa Tagalog para maunawaan din natin, ano? Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Si Jesus o ang Diyos ay lagi po tayong tinatawag. Kaya kailangan nating sagutin yung pagtawag ng Diyos. Sa paanong paraan? Sinabi din dito sa Matthew chapter 7 verse 7 and 8. Sabi ito, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Ngayon mga kaibigan, humingi po ba kayo? Ano ba yung mga hinihingi ninyo? Hiningi niyo po ba na makita ang kingdom of God, ang kaharian ng Diyos? Baka hindi niyo po hiningi. Kagaya po nito, pagbasa po sa Bible is a part of the kingdom of God, kasi paano natin malalaman yung kingdom of God kung natin babasahin ang Bible, 'di ba? Ask and it shall be given you. Ang hinihingi lang po natin palagi ay yung mga financial, yumaman, maging matalino sa pag-aaral dito sa mundo, magkaroon ng ganito, ganyan, maraming pera, lumago sa negosyo. Yun po ang mostly pinagdasal natin. Humingi ba tayo, pinagdasal ba natin na bigyan tayo ng karunungan, kaalaman tungkol po sa kanya para malaman po natin ang katotohanan? Hiningi po ba ninyo mga kaibigan? Sabi sa Tagalog, Matthew chapter 7 verse 7, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap niyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Yan mga kapatid, mga kaibigan, 'di ba? Hanapin.
natin. Unahin natin ang paghahanap tungkol sa Diyos. Kahit sinabi nga, put God first. Ano ba yung put God first tapos iba naman ang mga hinihingi, puro lang material na bagay, puro lang pangsarili. Hindi hinihingi na magkaroon ng karunungan o kaunawaan para 'pag nag-iisa ng magbasa sa Bible ay maunawaan. Kaya sabi karamihan ng reason, magbasa hindi makaunawa kaya ayokong magbasa. Kasi hindi po hinihingi. Sa verse 8, "For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened." Mga kapatid, mga kaibigan, ang salita ng Diyos ay totoo po. Magiging alive sa buhay natin 'pag, atin pong hihingiin sa kanya mula sa puso. Kasi sinabi 'di ba, God give what we desire. So we desire po ba ang basa ng salita niya o baka natatakot? Dahil tinatakot po kasi. Mula pa nung bata tayo 'di ba, tinatakot tayo na 'pag magbasa ng Biblia ay masisiraan ng ulo. Hindi nila alam ay hindi po totoo. Kaya po nasasabi nila na nag-iiba yung pag-iisip ng isang tao dahil nung una wala siyang kaalaman sa salita ng Diyos, ay puro kagaguhan yung mga ginagawa. 'Di po ba magsalita ang bastos, tapos mga joke, mga green jokes, yun ang mga gusto, nagtatawanan. Ngayon 'pag yung tao ay medyo may pagkagaspang ang pag-uugali at nabago dahil nagbasa siya ng salita ng Diyos at talagang binago ng Diyos dahil tumago sa kanya yung mga salita ng Diyos. So, nagbago siya ng pag-iisip at nag-iba yung kanyang pananalita, yung kanyang pananaw sa buhay. Kaya yun ang sinabi ng mga taong hindi nabuksan ang mata at ang kanyang tainga ay sinasabihan nila ang taong ito na nagbago ay nasiraan ng ulo. Pero hindi nila alam na yung nagsasalita na nasiraan ng ulo ay sila yung mga siraang ulo. Yun po yun, I was on that situation. Ganyan po ako dati mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon na alam ko na ang katotohanan na yung noon pala na ginagawa ko yun pala yung gago. Ngayon 'pag sinasalita ang salita ng Diyos ay hindi pala totoo. Ako sa totoo lang 'no, yung mga taong nagsasalita sa salita ng Diyos, na sinasabihan na nasiraan ng ulo. Ako 'pag narinig ko yung mga salita kagaya kanina meron akong na-share, nakita ko kasi isang matanda, ordinaryong tao. Akala nila sira ulo kasi nga yung simple lang siya, Kasi 'pag tayo 'no, once na nasa Diyos tayo, spiritual na tao na tayo, hindi na po yun ninanais kung ano man ang yung bang magpaganda pa, mag-makeup, mag-fashion, hindi na po ninanais yun, kung totoong anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos, simple person. Tingnan niyo po si Jesus Christ, 'di ba, simple lang siya. Kahit sa kanya meron siyang kapangyarihan, pero nakikita po ba natin na meron po ba tayong nababasa na siya ay nagsuot ng maranyang damit? Wala, 'di ba? Nagsasandal nga lang siya, 'pag lumalakad 'pag, saan punta, sandal lang yung naka-mention dun, walang heels, walang takong, simple lang, flat sandal po mga kapatid. Pero tayo mag-dress to kill, kailangan naka-heels, ano pa diyan 'no, bago sa entablado paganda talaga. Kaya iyon ang gusto ng mga tao, yung maganda yung tingnan sa mga mata nila. Kaya yun, ng mga tao 'pag nagsasalita-salita ang Diyos at dress to kill, yung maganda, maraming alahas na mayaman yung tingin sa kanila, dun sila nakikinig. Pero 'pag ang taong ordinary lang, akala nila nasisiraan ng ulo dahil ang damit ay very simple, hindi nag-aayos.
Hindi nila tinitingnan yung salita, dapat pinakinggan. Alam niyo po mga kapatid, 'pag once na meron kayong alam sa salita ng Diyos at yung tao ay totoong nagsasalita yung mga symbol, naku doon mo makikita na siya ay totoo. Hindi po siya nag-a-after ng pera, nagsasalita siya sa salita ng Diyos, walang bayad. Kaya dun dapat ma-appreciate po tayo, pero 'pag yung mga tao na mayroong nilalagay diyan sa harapan na para magbigay ka ng pera diyan, nagbebenta, parang kahit sa sarili ko masabi ko na nagbebenta, binebenta ang salita ng Diyos.